Saka maiisip ninyo at itanong sa inyong sarili. Talata 2 sabi, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa sa bahay ng may handakan. Dahil iyon ang wakas ng lahat ng tao at dapat itong isapusok ng mga buhay. So, bakit tayo ay narito? Tayo ay narito ngayon upang aliwin ang pamilya na nagdadala natin. At kaya tayo ay narito upang aliwin ang naiwan ni Ate Bede na mayroon ng pag-asa ng pagkabuhay ulit. Nais natin ipaalala na ang buhay natin ay hindi lamang ganito, kundi may buhay na walang hanggan at pinangako ng Diyos sa hinaharap. Yan yung masasabi natin totoong buhay na wala ng sakit, kamatayan, pati na ang pagdalang natin o pagkiyang. Kaya nung binasa natin kanina doon sa Apokalipsis, Kabanata 21, Talatang 4, ang pagkakataong ito ay nagpapalala sa atin na ang buhay ng tao ay kaisilang. Okay, di kaya noon na pwedeng mabuhay ng tao ng napakatagal. Baka tayo ay namamanga kapag meron tayo nabalitaan na may taong nabuhay ng mahigit na 100 taon, 120 taon, 150, baka namamanga tayo. Pero alam ba ninyo, noon, may nabuhay sa kasaktalan. No? Ito ay nakaulat doon sa Henesis Kabanata 5, Talatang 11. Pwede din ninyo pwede nyo bibilhin, huwin nyo sa inyong tahanan, yung binanggit na testo, Henesis 5:11. May taong na gaya ni Enos na nabuhay ng 905 taon. Doon naman sa Henesis Kabanata 5, Talatang 29, si Matusalem ay nabuhay ng 969 taon. 969 taon. Kulang-kulang, 1,000 taon ang haba ng buhay ng tao. Kumusta naman ngayon? Pero ngayon, ang buhay ng tao ay napakaiksi. At ito ay nakahula sa Biblia. Na talagang maisin ang buhay ng tao ngayon. At ito ay nakaulat doon sa awit 90:10. Ano yung haba ng buhay ng tao ngayon? 70 o 80. Ang haba ng buhay ng tao ngayon. Ano? Kuminsan, mas maiksi pa. Dahil sa pagkakasakit at inakasama na pangyayari gaya ng mga aksidente. So dahil ang buhay natin ay walang katiyakan, so ano yung dapat natin gawin? Pakisuyo na tingnan natin yung sinasabi ng Biblia dito sa awit, Kabanata 10, Talatang 12. Sabi, ituro mo sa amin kung paano bibilangin ang mga araw namin para magkaroon kami ng marunong na puso. So, tinutulungan tayo nito na mag-isip kung paano natin gagamitin ang natitira nating buhay. Kaya habang tayo ay nabubuhay, dapat tayo gumawa ng mabuting pangalan sa Diyos na Jehovah. So ang tanong ay papaano? Sa pamamagitan ng pagsunod sa payo ng ating Panginoon Hesus. So ganito naman yung binabanggit ng Biblia dito sa Mateo, Kabanata 6, Talatang 19 hanggang 21. Mateo, Kabanata 6, Talatang 19 hanggang 21. Sabi, huwag na kayo mag-imbak para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa lupa, kung saan may insekto at kalawang na naninira, at may masasamang tao na nagnanakaw. Sa Diyos na Jehovah, maging si Ate Derry ay may pagkakataon na mabuhay sa hinahanap. Magkaroon siya ng pagkakataon na makasama mo niya. Sa linggo mga sa mga kamag-anak ni Ate Derry, mga kapatid, muli nagpapabot kami ng nakarami sa inyo ang malubay congregations ng Mariching. Naanyayahan ko na rin kayo na sa linggo ay merong pakayag din sa Kingdom Hall. 1:30 yun ng hapon. Maganda rin yung paksado na pagkabuhay muli, tagumpay laban sa kamatayan. Mas naiintindihan pa natin lalo ng higit yun doon sa kahayag na ito. Pero sa kabuuan, talagang nakinabang tayo sa kahayag na ito. Para tapusin ang kahayag na ito, nais ko kayong imbitahan natin kayo. So kung kayo sa kalagayan nyo,